Soft and fluffy chiffon cake. Gusto nyo bang matutunan to? So, dapat panoorin mo at tapusin ang video na to. Alam nyo ba, napakadali lang gumawa ng chiffon cake na kahit na i-press ko siya ay talaga namang hindi siya na-deform. Bumabalik talaga siya sa kanyang shape. Simulan muna natin sa mga itlog. 8 po ang itlog na kailangan natin. Paghihiwalayin lang natin yung egg yolk at yung egg white. Dapat po yung paglalagyan nyo ng egg white ay malinis yung bowl. Walang mga oil, walang mga kung ano-anong sabit-sabit, hindi hubasa, kailangan dry na dry yung bowl. In that way po kasi magiging maganda yung volume ng ating meringue. Dun sa egg white, hahaluan lang natin ng cream of tartar ng 1 teaspoon. And pwede na natin siyang i-beat. Simulan na natin siyang i-beat habang ginagawa natin yung iba pang ingredients. And by the way nga pala, kailangan natin ng half cup ng sugar or yung granulated white sugar. So kapag bumula na yung egg white, medyo yung hindi talaga siya stiff pick pa ha, yung bumubula pa lang, pwede na natin ihalo yung sugar gradually. Gradually means paunti-unti po yung paglagay natin ng sugar sa ating egg white. Huwag po natin biglain. And then, so dun naman sa kabilang bowl, yung pinaglagyan natin ng egg yolks ay lalagyan natin ng vanilla extract, and then naglagay ako ng 1/2 cup of oil. And haluin lang natin using wire whisk para mag-incorporate lang yung ating mga nilagay. So kung mapapansin ninyo, habang nagbibit ako ng mga egg yolks, ay nagbibit din sa aking mixing machine yung ating egg whites. Because I believe time is diamond. It is more precious than gold, char. Ano daw? And then, yung ginamit kong flour ay hindi po ordinary flour. Cake flour po yan na nabibili dito sa Norway. Diyos mayo, nasira pa yung aking measuring cup. Naghahanap na ng kapalit. Para sa akin ha, mas maganda po talagang gamitin ng cake flour. Mas malambot ang cake, yung kalalabasan ng cake, kaysa gumamit tayo ng ordinary flour. And then, naglagay ako ng 1 cup of sugar and 1 tablespoon of baking powder. So, hinaluan ko rin siya ng 1 teaspoon of salt. Konti lang. And then, yung 1 cup na water. Yung water is yung tap water, pwede na po yun. Okay lang yun. Hindi kailangan malamig, hindi kailangan mainit, or talagang super hot yung water. Sakto lang po. Okay na po yun. And then, hahaluin lang natin using wire whisk para mawala yung kanyang mga lumps. Yung medyo maganda yung yung kalalabasan ng butter. Mas maganda kasi kung walang lumps kasi para pag naluto siya talagang pantay. And then ngayon, after that, from time to time, i-check natin yung ating meringue kung stiff pick na ba siya. Ang kailangan natin sa ating meringue ay talagang stiff pick siya. So, ganito po yung stiff pick. Pag hinalo mo at itinaas mo siyang ganyan, ay hindi na bumagsak yung tip. So, okay na po yan, ganyan. And then, para i-introduce yung ating meringue sa ating egg yolk butter, naghalo lang ako ng konti sa ating egg yolk butter, ng konting meringue mixture. Hinalo-halo ko lang siya para hindi ho siya mabigla. And then, itinransfer ko siya doon mismo sa aking meringue. Kasi mas malaki yung bowl ng meringue compared doon sa aking egg yolk butter. Pero kung mas malaki naman yung ginamit nyong bowl sa egg yolk butter ninyo, edi yung meringue naman yung isali ninyo papunta doon sa egg yolk butter. Same lang po yun. At kailangan ma-scoop o mahalo ninyo yung pinaka-bottom ng ating mixture. Importante pong mahalo natin. Ultimo yung pinaka-ilalim. Meron ako ditong 3 klaseng tatlong pan. So, yung dalawa ay size 7.5 and yung isa naman ay 4 inches. So, itong timpla na to ay good for 2-tier na po talaga. Makakagawa na kayo ng 2-tier cakes. And importante po itong ginawa ko, no, yung kumuha ako ng stick and then hinalo-halo ko sila ng ganyan. Para po talagang masiguro ko na walang bubbles yung ating cake batter. And then tinap-tap ko lang siya para talagang mawala yung mga bubbles. Sure ako na wala siyang bubbles. Kasi para pag binake natin siya at pag naluto siya ay hindi siya magkakaroon ng mga parang, alam niyo yung malalaking butas-butas ng cake. So ayaw natin yun. And then ipinasok ko na siya sa oven, is a preheated oven, at ang aking temperature ay 140 degrees Celsius lang po. Ganun po kababa yung aking temperature. Binake ko siya ng mga 40 to 45 minutes. Malalaman ninyo kapag nagtusok kayo ng stick doon sa inyong cake na binibake at wala nang sumabit doon sa stick, ibig
ibig sabihin ay luto na, kagaya niyang ginawa ko. So, wala nang sumabit, ibig sabihin ay talagang fully baked na yung ating cake. And then, kung makikita ninyo, yung dalawang malaking cake po ay itinaob ko. Pero actually, kahit hindi nyo siya itaob, okay lang po yun. Pero kasi ako, nasanay ako ng tinataob talaga, kahit na alam kong foolproof yung ating binibake ngayon. Pero, nasanay na kasi ako. Pwede nyo rin namang i-skip yun. And then, kung makikita nyo naman talaga guys, diba, napaka-soft and fluffy ng ating cake. At kapag yan ay luto, talaga yung maayos yung pagkakaluto ninyo, ay kusa siyang humihiwalay doon sa ating baking pan. Pinapalamig ko lang siya ng mga 5 minutes, and then kahit warm pa siya, kasi yung 5 minutes warm pa talaga yung cake, hindi pa talaga siya totally malamig, binabalot ko na siya sa cling wrap. Ang purpose ng pagbabalot sa cling wrap habang mainit pa yung cake ay para ma-maintain natin yung moisture ng cake. So, ma-lock in natin yung kanyang pagka-moist. And para sa design naman ng cake na ito, ay abangan nyo po yung aking susunod na video. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung magiging design niya. At sana may natutunan po kayo. Hope to see you next time. Always remember, no matter how busy we are, don't forget to enjoy life. See ya!